Magandang umaga. Ngayon lang ulit tayong nagbabalik. Di na tayo nakakapag-upload. Siguro kung hindi pa ako nasiraan ng motor, hindi pa siguro tayo makakapag-upload. Kanina pala, may kwento ka lang, nasiraan tayo ng motor habang mabiyahe tayo. Kasi nga, nagdi-deliver tayo sa Lalamove. Nasiraan tayo dun sa may Marikina. Napansin ko bakit ang hirap na ipiga yung throttle ng motor natin. Siguro mga isa, parang naramdaman ko yung paghinto niya eh. Tapos dalawa, naray ko ulit panda rin. Hirap na pangatlo. Ayun nga, parang ayaw na. Pupugak po na yung motor natin, parang pigil na yung pag-andar niya. Yung pala, tanggal na pala yung pinaka-nut yun sa ating motor. Pinatay ko muna yung makina eh. Naku, problema to, sabi kong gano'n. Buti ka mo, kung napansin natin na nagwiwigil na yung gulong, hininto na natin. Saka medyo mabagal lang naman yung andar natin. Hindi naman tayo nagmamatulin kasi medyo traffic pa dun eh. Ayun, paghinto natin, inakay na lang natin yung motor papunta dun sa gilid. Chinek ko kung kung baka nasira yung pinaka seat line ng axle natin sa likuran. Na-try ko ibalik, parang ang hirap siya ipasok. Kasi nga parang lumuwag siya na umuwang. Nagkaroon ng uwang. Binabalik ko pero di may balik. Siguro di nga lang naka-align. Tinaray ko siyang ipasok. Ipasok naman natin. Pero hindi mo naman siya pwedeng paandarin hanggat wala pa yung nut na yun. Yung nawala. Natanggal. Dadalawang isip tuloy ako kung ba't naman natanggal yun. Eh, ang hipit-hipit naman natin pagkakabit yun eh. Dadalawang isip naman ako kung ba't natanggal yun. Kasi nung huling linis ng ating motor, tinanggal natin yun eh. Tinanggal ko yung tambocho. Tapos, para matanggal natin yung gulong na yun, para makita na rin yung pinaka shoe brake niya, brake shoe. Kung makapal pa o manipis. Ayun nga, hindi natin inaasahan yung pangyayari na yun. Nabigla din ako eh. Kung bakit natanggal yun. Iniisip ko naman, kanina kasi sa Marikina, nagugutom na ako, makain ako. Magpahinga muna tayo doon saglit kasi gutom na tayo. Naka-standby yung motor natin dun sa labas. Iniisip ko baka may kumuha, tinanggal yung napagtripan tayo. O kaya naman doon sa may pinagkatiran ko doon sa ibang pinuntahan natin na lugar.
Ni-standby lang natin yung motor natin doon, tapos like kumuha na. Marami tayong speak station na na iniisip kung bakit nawala yun. Pag-iisip tuloy ako na hindi maganda tuloy. Pero ganun pa man, di na natin iniisip yun kung nawala man siya o ninakaw siya. Ang importante, nakaligtas tayo dito. Salamat sa Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Talagang andyan siya para sagipin tayo. Kung alam niya nasa pangyayangin tayo, salamat. Naligtas mo ako. Kahit pa paano, di mo ako pinapabayaan. Alam mo yan. God, thank you. Ayun nga, bali nasiraan tayo niya. May nakita tayong gasolinahan. In-standby naman lang natin doon. Inakay ko yung motor ko para makiusap sa gwardiya na pansamantala standby ko muna yung motor para hanapin ko yung tumalsik na nut sa ating motor para hanapin. Yun nga, binalikan natin sa kung saan tayo nasiraan. Nilakad natin doon mga ilang kilometro pero wala di ko nakita Sabi ko, malaking problema to. Malayo pa naman yung motor shop dito. Habang nasa gasolinahan ako, may lumapit sa akin na papatendan na ayun nga, parang white t-shirt siya, parang training pa lang siya na gasoline boy. Medyo bata-bata pa, siguro nasa 18, 19, na ganung edad. Yun nga, tinulungan tayo kasi nga ang laki ng problema natin kasi bukod sa nasiraan pa tayo, deliver pa na ihahatid ko. Ayun nga. Salamat din sa'yo na tulungan mo ako kahit na hindi ko na itanong yung pangalan mo. Ay, babalikan kita. Nakaluwag-luwag ako. Yun nga, tinulungan niya ako kung paano makauwi dito sa ating bahay. Siguro, pinadala siya ni God na tulungan tayo para makauwi sa ating bahay. Gumawa siya ng paraan talaga kung paano makakauwi sa ating bahay. Ayun nga, kumuha siyang tools. Dahil nga, wala tayong tools na dala
Kumuha siya ng tools kasi may nakita kaming poste na sira na may bolt na yung nakatusok doon sa poste na yun. May mga nut siya, bali 4 at may washer na rin. Sabi niya, nakita niya eh. Hindi ko nakita eh, siya nakakita eh. Ayun no, baka pwede yan no. Sabi niya gano'n. Kumuha siya ng tools. Inaral niya. Tanggalin. So habang tinatanggal niya, nakita siya ng kapatner niya. Kapatner niya dun sa may gasolinahan. Sabi sa kanya, anong ginagawa mo dyan? Yung katrabaho ka dito eh. Parang ganun yung sinabi niya. Yung partner niya. Naisip ko, baka istorbo na ako kasi sabi ko sa inyo, sige ako na lang gagawa niya, tatanggalin ko. Yung alam mo na, sabi ko sa kanya, mga pagalitin siya ng supervisor na dun. Kasalanan ko pa. Ayun niya, tinatanggal na namin eh. Bali natang, maluwag na siya. Medyo matatanggal na. Tapos nakita kami ng na tropa niya yata yun doon sa may gasolinahan. Kita niyo, tinatanggal namin yung bolt na yun. Tapos, yung habang tinatanggal ko nga yun, yung sirang poste na yun, nakita ko na siya sa motor ko, kinakabit niya na. Kinakabit niya na yung nut. Kasi nga, nahirapan kami tanggalin din sa may, yung may nut doon sa may poste na sira eh. Yung paglingo sa motor ko, nakita ko, kinakabitan na ng panibagong nut. Hindi ko alam kung saan niya galing yun. Siguro din sa mga gamit niya. Sabi niya kasi driver daw yun. Tropa-tropa niya daw ito sa may gasoline namin. Kung tawagin niya, boss eh. Kasi yan, sabi ko, thank you ah. Meron ka pala niyan. Sabi ko, ang pag-asa na, nagkaroon ako ng pag-asa. Bukas, makauwi ako. Ay, gano'n. Tapos, ay, bago nga pala, maikabit nga pala yun, may galing sa gasolinahan din lalaki. Nakamotor. Nahiraman ako ng tools. Sabi ko, naisip ko, sira na nga yung motor ko. Hiraman mo pa ako ng tools. Ay, abay ka. Sabi niya, pero may gis ka ba dyan? Ang pangtanggal. Hindi ko sinabi kung meron ako, tinignan ko yun sa compartment ko. Meron naman. Kasi nga, yung niya, yung plate number niya, parang bago pa. Hindi daw pwede yun. Kakapitan niya ng panibagong plate number. Ayun lang, naalala ko lang yung mga pinagagawa nangyari sa akin nun. Kwento ko lang sa inyo. Bali, pinalitan niya yung plate number na bago. Kasi nga, bawal nga yung plate number na galing sa kasa. Pinalitan niya ng plate number talaga na may QR code. Tapos ayun, yung habang palang tinatanggal ko yung tornilyo na doon sa may posting sira na nut, natanggal ko yun, naikabit niya na yung 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 plate number niya. Naikabit niya na yun. Tapos sinoli niya sa akin.
Kasi huli niya sa akin, sabi niya salamat. Okay, okay. Salamat. Tapos dinedede ko. Tapos nakita ko na yung motor ko, kinakabitan mo yung panibagong lock. Nagugulat ako sa nangyayari, bakit ganun? Siraan ako. Tapos, may hingi sa akin ng tools para palitan yung plate number na dun sa motor niya. Kasi nga, yung bawal nga daw yung plate number na galing sa asa. Kailangan bago yun eh. Sabi na niya, tanggalan mo ng email niyo kasi wala siyang tools. Tapos ayun, habang tinatanggal ko nga pala yung tornilyo, no? Doon sa may sirang poste, no? Paglingo ko sa motor ko, naabitan na ng bago. Naabitan na ng bago ganun. Hindi ko na lang natanong kung kung anong pangalan yun. Parang naguguluhan talaga ako. Hindi ko alam kung gano'ng gagawin ko yun. Kabit niya. Tapos malis na siya ng pag-ano. Tapos ito naman yung pampatente ko, si Gasoline Boy. Nagkakarga na ng gas kasi may customer. Bali, yung tools na hineram niya, sinoli ko na. Tapos binigyan ko na rin ng pamerienda niya na 100. Sabi ko, ito, yung tools. Tapos, labot ko na yung 100. Sabi ko, salamat ah. Hindi pa nga sa amin natatanggap yun eh. Sige kuya, sige, sabi ko sa kanya, nakakal ko. Sige, pamerienda mo. Ano mo na lang siya salamat na lang dyan kay kuya. Sabi ko na rin. Kasi malis na ako. Yun, umuwi ako. Deliver ko na yung last na deliver na natin doon sa may Don Antonio. Tapos pagka-uwi natin ng Don Antonio, dumiretso na tayo dito sa ating bahay. Tapos, pagka uwi natin dito, kumain, nagutom kasi tayo ulit eh. Maya, palipas ng mga isang oras, binaklas natin yung gawin natin sa likuran. Pinagdan ko kasi medyo hindi pa nasisikipan yun eh. Binaklas natin yung tambucho, tapos ayun, tanggal yung gulong. Chinek natin yung kung ano yung mga nasira sa loob ba, kung grabe ba. Pagkakatagal na yung kanina sa Marikina. Tapos, tinignan ko naman, medyo wala. Malinis pa naman yung zipline. Ang mahirap nun kapag sira ka lang ganun, maaaring bakain yung yung mga ngipin-ngipin. Ako, malaking gastos yun. Dito lang naman tayo kung makuha ng pera sa pag-deliver natin sa Lalamove. Minsan wala, minsan meron. Konti lang kinikita natin, tapos malaki pa yung mababayaran natin na pagpapalitan pyesa. Buti na lang kamo, okay naman. Kasi yung nasiraan tayo, hindi naman natin pinilit pa natin paandanin eh. Kung nalaman na natin na medyo
Hindi na ako marakada, ininto na lang natin, pinantay na natin yung makina. Tapos hinakay natin, baka masira pa lalo. Papaandarin pa natin, pilitin pa natin yung paandarin. Buti amon na agapan natin kagad. Ayun nga, shoutout dun sa may shoutout dun sa may nangihiram sa atin ng tools na napahiram naman natin. Tapos dun sa gasolinahan, salamat. Sa nagbigay sa akin ng nut, salamat. Sa di mangyayari yun kung di kay kay Papa eh. Thank you. Babalikan kita dyan kapag pag napadaan ulit tayo dyan. Sana nandiyan ka pa. Sana hindi ka natanggal, no? Sana ma-regular ka dyan sa pinapasukan mo dyan. God bless sa'yo. Nagtataka ako doon sa may doon sa may nanghiram sa atin tools eh. Nasiraan na nga tayo, tapos nanghiram pa ng tools sa akin. Ang masaklap pa nito, yung pag-uwi ko dito sa ating bahay, pag-uwi ko dito, nawawala na yung hinaram niya sa akin. Ang dami ko na iisip tuloy. Paano nangyari yun? Nawala yung tools na hinaram niya sa akin, baka naisip ko. Kasi alam ko, binalik niya naman sa akin yun, hinaram niya sa akin. Pasalamat pa nga eh. Salamat ah. Sige, parang hindi ko naman siya na kinausap na. Nagmamadali na yata din siya. Tapos ako, busy na din ako sa pagtatanggal ng tornilyo eh. Tapos nalaman ko nung nagpasalamat siya, okay. Sige, ingat ka, sabi ko sa kanya. Tapos ayun, tatanggal tayong tornilyo. Tapos nalaman na natin na kinakabitan na ng bagong tornilyo. Ayun nga, ilang na kwento ko sa inyo. Kung hindi nyo naiintindihan, hindihin nyo na lang kahit ang gulo-gulo ng kwento ko. Pero sa karanasan ko na yun, hindi ko ma-explain din talaga kung bakit nangyari. Naisip ko naman baka sa pagpaparada natin ng motor, baka napagtripan tayo, tinanggal. O kaya naman, habang maandar tayo, maluwag, tapos maluwag na, di na natin napapansin, habang maandar, unti na pala siya natatanggal. Yun lang, sana sa mga bago kayo umalis ng bahay, check nyo muna yung pinagsiservisan natin. Yung kotse man yan, kung ano yung mga posibilidad na mangyari. Kasi di natin inaasahan baka may trahedyang mangyari. Diba? Tsaka bago pa mangyari yun, dapat agapan na natin. Check muna natin yung ating mga motor. Kung okay ba yung kondisyon niya. Mahigpit ba yung pagkakalagay natin na tornilyo. Siguraduhin natin kasi ginagamit natin yun eh. Hindi na rin nakasalalo yung buhay natin, di ba?
Nasisira lang tayo ng gano'n. Yung ano bang, alam mo yung konting pagkakamali, nagiging malaking sakuna, imbes na simple lang, tapos magiging malaking ano na, paano ba 'to, kababayaan. Kaya dapat 'wag tayong makalimot kay God. Kasi alam naman natin na nandiyan siya para tunghayan tayo. Di man natin siya nakikita, pero nararamdaman natin siya eh. Thank you, pinalibutan ako. Thank you God. Nandito ka lang talaga. Salamat. Binigyan mo ako ng buhay. Yun lang, salamat po.